Hindi pa nakikikita sa publiko ang bagong leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei mula na magsimula ang digmaan sa gitnang silangan. Hindi ito pangkaraniwan. May balita na ang bagong leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei ay nasugatan at nagtatago mula sa ilang opisyal ng Iran. Lihim siyang itinago sa bunker para hindi mapatay. Ayon sa New York Times, 3 araw matapos opisyal na ideklara si Mojtaba Khamenei bilang kahalili ng kanyang pinaslang na ama bilang pinakamataas na leader ng Iran. Hindi pa rin siya lumalabas sa video sa publiko at ang matindi, wala siyang ginawang anumang nakasulat na pahayag. Isa sa mga dahilan kung bakit wala pang nakakakita sa kanya ay dahil nasugatan si Khamenei na 56 na taong gulang sa unang araw pa lang ng pag-atake na isinagawa ng Israel at Estados Unidos. Ipinahayag ng mga opisyal ng Iran na si Mojtaba Khamenei ay nasugatan kabilang na sa mga binti, ngunit siya ay nasa Malay at nagtatago sa isang mahigpit na binabantayang lugar na may limitadong komunikasyon. Ako si Alexei Pechi, talakayin natin ang paksang ito ng magkasama. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento at siguraduhin mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa description ng video, doon kami naglalatala ng adarang balita kapag may bagong dumarating. Kaya, ayon sa ulat ng New York Times, ang bagong leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei ay hindi basta-basta lang hindi nagpapakita sa publiko hanggang ngayon at hindi rin siya naglabas ng anumang pahayag para sa mga tao, hindi lang sa video kundi pati na rin sa sulat. Isa sa mga dahilan ay ang pangamba na anumang pakikipag-ugnayan sa kahit sino ay maaari magbunyag ng kanyang kinaroroonan at mailagay siya sa panganib. 3 opisyal ng Iran ang nagulat nito sa New York Times. Ngunit isa pang salik ay ang 56 anyos na si Mojtaba Khamenei ay nasugatan sa unang araw ng pag-atake na isinagawa ng Israel at Estados Unidos. 3 opisyal ng Iran ang nagsabi sa New York Times na ilang matataas na opisyal ng gobyerno ang nagbalita sa kanila na nasugatan si Khamenei pati mga binti niya pero siya ay malay at nagtatago sa mahigpit na binabantayang lugar na may limitadong komunikasyon. Kasabay nito, sinabi ng 2 opisyal militar ng Israel na ang impormasyong nakuha ay nagbigay daan sa depensa na matukoy na si Mojtaba Khamenei ay nasugatan sa binti noong Pebrero 28. Natukoy na nila ito bago pa siya nahalal bilang kataas-taasang pinuno noong linggo. Ang ama ni Mojtaba, si Ayatollah Ali Khamenei, ay napatay dahil sa mga airstrike ng Israel sa kompleks na mga gusali ng pamunuan sa gitna ng Tehran noong ika-28 din ng Pebrero. Ang ina, asawa at anak ng bagong kataas-taasang pinuno, pati na rin ang ilang matataas na opisyal ng Iran mula sa kagawaran ng tanggulan ay nasawi rin sa nasabing pag-atake noong Sabado. At ang kawili-wili, isa sa mga pahiwatig tungkol sa kalagayan ng kalusugan ni Mojtaba Khamenei ay ang mga pagbanggit sa pambansang telebisyon ng Iran at sa pambansang ahensya ng balita ng IRNA kung saan siya ay tinawag ayon sa kanila isang sugatang veterano ng digmaan. Sa isang pahayag na hindi ganong makapangyarihang makagobyernong relihiyosong organisasyon na Komite MDAT na bumati kay Khamenei sa kanyang pagkakahalal, tinawag siya bilang Jan Basjan. Ito ay isang Persian na termino na tumutukoy sa isang veterano na nasugatan sa digmaan. Noong Martes, tinanong ng lokal na media si Ismail Bagay ng kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Iran kung tinanggap na ni Mojtaba Khamenei ang bagong tungkulin niya. Bilang pangunahing relihiyoso at politikal na kinatawan, personalidad ng bansa at punong komandante ng sandataang lakas, nakakaintriga at kapansin-pansin ito malaman. Tumanggi si Bagay na diretong sumagot at sinabi, natanggap na ng dapat makatanggap ang mensahe. Ano man ang ibig sabihin nito? At dito lumitaw ang unang hinala na maaaring hindi talaga si Mojtaba Khamenei ang may hawak ng kapangyarihan sa bansa, kundi ang mismong hukbo ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Dahil bagamat may bagong pinakamataas na pinuno na pinili, wala pang nakakakita sa kanya at hindi pa siya nakikipag-ugnayan sa kahit sino. Wala pang ang kahit sulat na pahayag. Kapag tinatanong kung tumanggap na siya ng kapangyarihan bilang pinuno ng Estado, sagot ng kanyang mga opisyal, hindi yan ang inyong pakialam, alam na ng mga nararapat. Sa kabuuan, si Mojtaba Khamenei ay palaging nanatiling isang misteryosong tao. Bihira siyang, kung sakali mang nangyari, magsalita sa publiko o dumalo sa mga pampublikong okasyon. Naglabas ang media sa Iran ng 30 segundong video na may litrato lang ni Khamenei.
Sa madaling salita, walang nakakaalam kung nasaan siya. Paalala, noong Biyernes, nalaman na si Khamenei ang pangunahing kandidato bilang kahalili. Nagbagsak ng bunker buster bombs ang mga fighter jet ng Israel sa natitirang gusali ng gabinete at tirahan ng kataas-taasang pinuno na nagdulot ng pagkawasak ng mga ito. Malinaw na senyales ito kay Mujtaba na maaari rin siyang targetin. Sabi ng mga opisyal ng Iran, si Mojtaba Khamenei ang target ng atake pero wala siya roon. Sa palagay ko, alam din ng mga Israeli na wala siya. Ayon sa ministro ng depensa ng Israel na si Israel Katz, ang sinumang pumalit kay Ayatollah Khamenei ay magiging target din. Sinabi ni Pangulong Trump na hindi siya masaya sa pag-akyat ni Mojtaba Khamenei sa trono, ngunit ayaw niyang magkomento kung planong patayin siya ng Estados Unidos. Nakakatawa, sa Iran, hindi pisikal na nagpapakita sa publiko si Khamenei, pero makikita na ang kanyang muka sa malalaking banner na nakalagay sa buong kabisera. Sa Tehran, pati na rin sa isang higanteng mural na nagpapakita sa kanyang yumaong ama na si Ali Khamenei na iniabot sa kanya ang watawat ng Iran. Ipinapakita ng buong makinarya ng gobyerno na si Mujtaba nang namumuno pero hindi siya inilalantad sa publiko at itinatago pa rin. Si Khamenei na malapit sa hukbong tagapagtanggol ng Rebolusyong Islamiko ay matagal ng impluwensyal na figura sa likod ng tabing. Siya ang nagkoordina ng mga usaping pangseguridad at militar sa administrasyon ng kanyang ama, ngunit konti lang ang alam tungkol sa kanyang pagkatao o plano sa pamumuno sa Iran. Maliban sa malapit niyang ugnayan sa hukbong tagapagtanggol ng Rebolusyong Islamiko at radikal na paksyon. Ngunit ang pinaka-nakakapagtaka sa kwentong ito ay ang mga taga-suporta ng gobyerno ay nagsasagawa ngayon ng pagtitipon sa mga pampublikong platsa sa bansa. Mga seremonya ng panunumpa kay Mojtaba Khamenei, kahit na nakita lang ng mga tao si Mojtaba Khamenei sa mga litrato mula nang siya ay mahalal bilang pinakamataas na pinuno ng bansa. Dito ko tatapusin, ilagay ang opinyon at konklusyon nyo sa mga komento, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.